Maya-maya pa ay dumating na ang order nilang mang-inasal. Habang kumakain sila'y nakita niya nag-ring ang phone niya. Si Cindy yun. Napasulyap siya sa dalaga. Nakatingin din ito sa cellphone niya na nagre-ring. Biglang iniwas ang tingin sa kanya. Sagutin mo, sambit nito sa kanya. Hello? Nag-alangang sambit niya habang hindi inaalis ang mata sa dalaga. Love, nasan ka? Nandito na ako sa airport. Kaalis lang ni Fred at Ate Ami. Sabi nila masama daw ang pakiramdam mo. Naramdaman niyang nag-aalala si Cindy sa kanya. Yes. Saan ka ngayon? Sabi ni Ate Ami wala ka daw sa bahay. Mamaya na tayo mag-usap. Tatawagan kita. Sambit niya kay Cindy habang ang mga mata ay nakay Nika na nakayupo sa pagkain niya. Ayaw tumingin sa kanya pero alam niya na affected ito. Sige love, magpahinga ka na muna. Call me later kapag okay ka na. I love you. Sambit ni Cindy sa kanya pero hindi niya yun sinagot. Hindi niya akalain na nakapagsinungaling siya sa nobya at naniwala ito sa kanya. Bye. Simpleng sagot niya saka pinatay ang telepono. Pagkababa ng telepono ay tinignan niyang muli si Nika. Kunwari busy pa rin ito sa kinakain. Tumayo siya at pumunta sa likod ng dalagang nakaupo pa din. Yumuko siya at niyakap niya yun patalikod. Sorry, bulong niya sa tenga ng dalaga. Nagdala ng kiliti yun sa dalaga kaya iniwas nitong ulo sa kanya. Sorry for what? Wala ka namang kasalanan ah. I know pero I still want to say sorry dahil nasaktan na naman kita. Pasimpleng pinahid ng dalaga ang luha niya. Parang nabiyak na naman ang puso niya. Pinaiyak niya na naman si Nika. Shit, I'm so sorry. Umiyak ka na naman ng dahil sa akin. Wala to, iyakin talaga ako. Tiningnan niya ito, alam niya na nagdadahilan lang ito. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Uuwi pa kasi ako sa bahay namin sa Makati. Pinapauwi ako ni Mommy. Bukas ay busy na naman at may work tayo. Ihatid na kita sa inyo. Wag na, gusto ko mag-drive. Madami pa kasi akong dadaanan. Pagdadahilan ng dalaga. Sige, kung yan ang gusto mo. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan niya ang dalaga na maglinis saka nagpaalam ng umalis. Paghatid nito sa kanya sa elevator ay hinimas niya ang mukha nito at tinalikan sa lobby. You take care, okay? Drive safe. Tumango lang ito bilang tugon sa sinabi niya saka pumasok na siya sa elevator. Shit, Lennon, ano na nangyayari sa'yo? Sambit niya sa sarili. Hindi na niya mapigilan ang damdamin niya na mahulog ang loob kay Nika. Ayaw niya na maging unfair dito pero ayaw na din maging unfair kay Cindy. Kailangan na niyang mamili sa lalong madaling panahon. Umuwi siya sa bahay ni Kevin. Nagsasayahan ng mga tao doon, ang mga bata ay naliligo sa swimming pool. Si Juliana at Kevin naman ay naglalampungan sa tabi. Napagpasyahan niyang umakyat sa kwarto niya at magpahinga nang biglang tumawag si Susa sa kanya. Hey, bati niya sa dalaga. Pagkasagot niya ng telepono. Hey Lennon, pwede ka bang pumunta dito sa Hong Kong? I need you here. Ang dami nating order sa Bling at hindi na kaya ng golds and ng mga stocks natin. Kailangan kong bumili ng gold sa ibang bansa pero kailangan kita dito sa Hong Kong habang wala ako. I might go to Saudi or Dubai. Kaya baka matatagalan ako. Ayaw ko namang iasang production sa mga tauhan ko dito habang wala ako. Gusto ko may nagsusupervise sa kanila. We can't risk our business, you know? Yes, that's true partner. Kakastart pa lang ng business natin kaya dapat nating ingatan. Lalo na ngayon at laging trending ang gawa mo. Proud na proud siya sa kaibigan. Ang galing nitong jewelry designer. Thanks partner, that's why I need you here. ASAP. Kung tutuusin nga, hindi mo na ako kailangan eh. Kayang-kaya mo mag-isa ito. Hindi I need you. Hindi naman tayo magte-trending at bebenta sa market kung hindi dahil sa mga connections mo. Kaya malaking bagay ka sa akin partner. Sambit ni Jesusa sa kanya. Well, ganyan talaga kapag malakas ang karisma. Kailan ako pupunta dyan? Kung pwede ka bukas, pwede ba? Sige, sabihin ko kay kuya na siya na munang bahala sa Bling. At sa iba kong may iwang trabaho. Sana all may kuya na magaling hindi ba? Ang laking bagay talaga ng family niyo sa akin. Hindi ako makikilala sa jewelry world kung hindi dahil sa inyo. Oh, wag nang umiyak. Hindi bagay sa tomboy ang umiiyak. Kantsaw niya dito.
Ulul, sagot nito sa kanya saka sila nagtawanan. Nang matapos ng pag-uusap nila ni Jesusa, ay bumaba siya at pumunta sa swimming pool kung saan naroroon si Kevin at Juliana. Kuya, tawag niya sa kapatid niya. Jesusa needs me in Hong Kong. Papunta siya ng ibang bansa para bumili ng gold. Mukhang magandang takbo ng business niyo ni Jesusa. Yes, kuya. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa inyo ni Ate Juliana at pumayag siya na maging model namin. Nakakatulong yun sa sales ng bling. It's you and Jesusa's hard work, Lennon, not just me. Sagot ni Juliana. Kailan ka pala pupunta ng Hong Kong? Bukas sana. Okay, sige, ako nang bahala dito sa bling at sa iba pang maiwang trabaho. Biglang lumapad ang ngiti niya. Thanks, kuya. Uwi muna ako sa bahay at magpaalam kay mama at papa. Diretso na rin ako sa airport bukas. Okay, sige. Ingat. Pagkatapos niyang magpaalam ay nag-ayos na siya ng gamit at umuwi sa bahay ng papa niya para na rin magpaalam. Nasa bahay na siya ng papa nila. Nakapag-empake na rin siya ng dadalhin niya bukas. Nakapag-book na rin ang sekretary niya ng ticket para sa kanya. Wala na siyang problema. Meron pa pala. Si Cindy at Monica, napabuntong hininga siya. Kinuha niyang phone at tinawagan niya ang nobya. Hi love, bakit ngayon ka lang tumawag? Sobrang busy ba? Unang bati ni Cindy sa kanya pagkasagot nito ng telepono. Oo. Tumawag lang ako para magpaalam na flight ko bukas papunta ng Hong Kong. Kailangan ako ni Jesusa doon. Ganun ba? Ilang araw ka doon? Hindi ko pa alam. Love, tungkol pala sa nangyari. Pinutol niya sasabihin ni Cindy. Huwag na natin niyang pag-usapan, Cindy. Wala rin namang mangyayari. Ikaw lang din naman ang mananalo. But love, hindi ba nag-usap na tayo about doon? Oo, pero I have this feeling na hindi mo talaga ako mahal. Na mahal mo lang ang sarili mo. At gusto mo lang na nasa tabi mo ko palagi for your convenience. That's not true, love. I love you. Napalakas ng boses ng nobya. Pero bakit hindi mo ko kayang pagkatiwalaan? Ilang years na ba tayo? Simula pa noong high school hanggang ngayon. Sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Tinalikuran ko lahat ng ayaw mo dahil ayaw kitang masaktan. Love, I thought okay na sa atin ang lahat. Sa'yo okay, pero sa akin hindi. Hindi na ako masaya. Love, what are you talking about? Dapat siguro na maghiwalay na tayo. Baka maisipan mo rin na hindi mo naman talaga ako mahal. That's not true. Just because hindi ko maibigay sa yung gusto mo ay hihiwalayan mo na ako? I just want to be perfect and pure para sa'yo on our wedding day. Hindi mo ba maintindihan yon? Konting panahon na lang at ikakasal na tayo. Hindi ka pa ba makapaghintay? Baka ikaw lang talaga itong hindi ako mahal. Dahil lang sa ganyang bagay ay hihiwalayan mo ko. Baka meron ka namang iba kaya ka nagkakaganyan. Hindi umimik si Lennon. Nasasaktan siya at nasaktan niya si Cindy. Nadudurog ang puso niya. Let's not talk about this over the phone. Kung may respeto ka sa akin. Hindi ka makikipaghiwalay sa telepono. Sabihin mong lahat ng yan sa mukha ko. At huwag sa telepono. Mag-usap tayo pagbalik mo galing Hong Kong. And don't do anything stupid habang hindi pa tayo hiwalay. Huwag mong sirain ang pangalan ko. Huwag mo kong bigyan ng kahihiyan. Take care sa flight mo bukas. I still love you kahit sinaktan mo ko. Bye, Lennon. Humihikbing sambit ni Cindy. Nananatiling nakatulala lang sa Lennon habang hawak pa rin ang telepono. Wala na si Cindy sa kabilang linya. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Naguguluhan na siya. Humiga siya sa kama. Nakatitig lang siya sa kisame. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Pinikit niyang mga mata. Kaya ba niyang hiwalayan si Cindy ng ganun-ganun lang? Ang sakit-sakit ng dibdib niya, parang pinipiga. Nasasaktan siyang isipin na nasaktan niya ang nobya. Bukas pupunta siya ng Hong Kong para makapag-isip. Napagdesisyonan niyang hindi na muna siya makikipag-ugnayan kay Cindy at Monica para malaman niya kung sinong mas matimbang sa dalawa. Hindi niya namalayan nakatulog na siya na may luha sa mata. Kakatapos lang nila ni Cindy at Lennon nag-usap. Pagkababa ng telepono ay umiyak na siya ng tuluyan. Eto na naman sila. Same old problem. Nasa kondo niya siya sa Cebu. Kakarating lang niya nang tumawag ang nobyo. Nakikipaghiwalay na naman si Lennon sa kanya. Dahil lang sa hindi niya maibigay ang sarili dito. Malapit na silang ikasal. Hindi ba ito makakapaghintay? Hindi ba nito naintindihan na ginagawa niya yon para din sa binata? Ang sakit-sakit ng dibdib niya. Walang habas na tumutulong mga luha niya.
Ang sakit pala kapag sinabi yun mismo na hindi na siya mahal nito, na hindi na ito masaya sa kanya. Muli siyang naiyak nang balikan ng mga sinabi nila noon sa kanya. Akala niya ay okay sila, akala niya ay masayang binata sa kanya. Hindi pala. Inayos niya ang sarili, humugot ng malalim na hininga para makapag-isip. Siguro nga hindi talaga siya mahal ng nobyo. Ibibigay niyang gusto nito kung gusto niyang palayain niya ito ay ibibigay niya. Total naman ipagod na siya sa paulit-ulit nilang problema. He don't deserve her love and purity. This time wala siyang pagsasabihan kahit isa sa problema nila ni Lennon. Ayaw niyang pagpistahan siya ng mga kakilala nila. Sasarilinin niya ito, magmo-move on siyang mag-isa. Tatapusin niyang pagdadalamhati ngayong gabi. Papayagan niya sarili na maging miserable at maging malungkot. Bukas ay bagong Cindy ang makikita nila. Isang matapang at independent na Cindy. Hindi nakadepende sa kahit na sinong lalaki. Laging sinasabi ni Kevin at Lennon na brat at spoiled siya. Na hindi siya nakakatayo sa sarili niyang paa kung hindi dahil sa kanilang magkapatid. Pues babaguhin niyang pananaw ng mga tao sa kanya. Natulog siya na may luha sa mata. Bukas ay bagong pag-asa. Bagong Cindy. 8:00 na ng umaga nang nagising siya. Masakit ang ulo niya sa kakaiyak kagabi. Hindi pa rin siya tumatayo mula sa pagkakahiga. Hinayaan na munang sarili na muling damhin ang lambot ng kama niya. Kinuha niyang maliit na salamin sa gilid ng table at tinignan ang sarili. Bugto ang mga mata niya dahil sa walang humpay na pag-iyak kagabi. Hindi na muna siya papasok sa opisina. Ayaw niyang makita siya ng mga taong lugmok. Dinampot ang phone na tinawagan ng kaibigang si Almaro. Hi best friend, dito ka na sa Cebu? Hello, garalgal ang boses niya dahil na rin siguro sa kakaiyak. Nawalan siya ng boses. O bakit ganyan ang boses mo? Wala, kakagising ko lang kasi. Medyo may sipon ako. Saka masama ang pakiramdam ko. Absent muna ako ha. Okay ka lang ba best friend? Gusto mo pumunta ako dyan sa kondo mo? Wag na, kaya ko na to. Ayaw ko ng tulong ng kahit na sino. Hala, anong hugot yan? Napaisip siya sa sinabi niya. Bakit pati si Almari na damay? Napangiti tuloy siya. Wala. Bukas na lang ako pupunta ng office. Pahinga na muna ako. Sige, ikaw ang bahala. Boss ka naman eh. Hindi mo kailangan pumunta dito. Pagkatapos nilang mag-usap ay saka siya tumayo at naligo para mawala ang sakit ng ulo niya. Masakit pa din ang puso niya. Hindi naman mawawala yun agad-agad. Lilibangin niya na lang ang sarili. Pagkatapos niyang maligo ay nagkape siya. Plano niyang umalis at magwalda sa araw na yon. Kinuha ang cellphone at binlock ang number ni Lennon at sa lahat ng social media niya. Part yun ng pag-move on niya. Hindi na niya hintay na muli siyang saktan ng lalaki. Siya na mismong lalayo. Pagkatapos magkape ay nagbihis at umalis papunta siya ng salon. Magpapagupit siya ng buhok. Ayaw niya ng boring long hair. Gusto niya ng short hair naman. Yung pagkakita pa lang ng tao sa kanya ay kitang-kita agad ang pagbabago niya. Yun ang gusto niyang i-achieve. Total makeover. Suotang makapal na shades ay nag-drive papunta sa suki niyang salon. Nakatago sa makapal na shades niyang lungkot at pagdalamhati niya at wala siyang balak ipakita o ipaalam sa lahat that she is aching inside. Muli na namang namasa ang mata niya. Agad niyang pinunasan yun at iwinaglit ang iniisip para hindi na matuloy ang pag-iyak niya. Tinutok ang atensyon sa pag-drive hanggang sa makarating na sa mall kung saan naroon ang salon. Hi, Madam Cindy. How are you? Mabuti naman at binisita mo ulit ang salon ko. Sambit ng baklang si Patricia. Ito ang may-ari ng high-end na salon na paborito niya. Sa loob ito ng mall kaya social din. Asikasong-asikaso kasi siya dito at friendly pang mga empleyado. Pogi sana tong si Patricia kung hindi lang bakla. Hindi to nagdadamit babae, paminta ito. Ang hindi nakakilala dito ay akalaing lalaki talaga to. Paano kasi matipuno ang katawan at pogi? Lalaki pa kung manamit, pasimple lang ang paglaladlad nito. Sa mga nakakilala lang dito. Tuwang-tuwa din ang empleyado nito nang makita siya. Malaki kasi siyang mag-tip, kaya naguunahan ng mga bakalang asikasuhin siya. Hi Patricia, bati niya dito. Patrick talagang pangalan nito. Patricia lang ang gusto nitong itawag sa kanya. What can I do for you, madam? Gusto ko sanang pagupit ng buhok ko. Ano kaya magandang bagay sa akin? Yung total makeover sana. Mukhang broken-hearted ka, madam ha. Natigilan siya. Bakit ito alam? Sorry, madam ha. Ganun kasi mga babae. Kapag pumupunta ditong nagpapagupit, most of them ay broken-hearted. Part daw ng pag-move on.
Being beautiful is the best revenge daw kasi. Parang ganun na nga. Ano bang bagay sa akin na gupit? Ako nang bahala, madam. Expert ako dyan. Tapos, i-color natin ang hair mo ng blonde. Tignan ko lang kung hindi ka balikan ng jowa mo. Hindi pa kami nag-break, pero malapit na. Hindi niya alam kung bakit siya napapakwento kay Patricia. Baka kasi punong-puno ng dibdib niya at kailangan niya may mapagsabihan. Sa isip niya okay lang na kay Patricia siya mag-o-open. Hindi naman ito kilalang mga kaibigan at pamilya niya at nasa Cebu naman siya. Lahat ng pamilya at kaibigan niya nasa Manila. Safe siya dito kay Patricia. Pangako niya sa sarili hindi na siya magkakwento pa sa iba. Kay Patricia na lang. Ay naku, malas naman ng lalaking yun, madam. Kung ako sa'yo ay lalo ka magpaganda, madam, tapos palitan mong pananamit mo. Medyo pang teenager pa kasi ang style mo. Pabebe ba? Dapat pang strong independent woman ang peg mo. Tinignan niya ito. Manghuhula ba itong baklang ito? Bakit alam nitong nasa isip niya? Ay, sorry madam, masyado yata ako madaldal. Hindi, okay lang. Ano bang magandang forma para sa akin? Pahapyaw na rin siya na nagtanong. Total nagbigay naman to ng unsolicited advice para sa kanya, might as well tanungin niya na rin. Bagay sa'yo na maglabas ng konting skin, madam. Labas konti ng cleavage at legs, ganun. Nakapilantik pang daliri nito habang nag-explain sa kanya. Ikaw kasi parang teenager na manang. Sorry madam ha, nag-peace sign pa ito sa kanya. Ganun ba? Hindi kasi ako sanay ng ganun eh. Hay naku madam, masasanay ka din yan. Palandian na nga labanan ngayon kung hindi ay maagawan ka. Natahimik siya. Ina-absorb ang sinasabi ni Patricia habang inumpisahan na siyang itong gupitan. Kunin mong shades mo madam para magupitan kita ng maayos. Ayaw niya sana pero kailangan niya. Ay, confirm! Umiyak ka nga kagabi madam ano? Ewan niya pero hindi siya naiinis sa panghihimasok ni Patricia sa kanya. Magaan ang loob niya dito. Kaya nga nagpapagupit hindi ba? Sagot niya sa bakla. Hay naku madam, pagagandahin kitang lalo. Gusto mo samahan pa kitang mag-shopping eh. Itapon mo mga damit mong pangbata. Hindi ka na bata. Ganap na babae ka na. Talaga ba? Sasamahan mo ko? Oo ba? Nandito na tayo sa loob ng mall eh. Basta pakakainin mo ko ng masarap sa restaurant ha? Tulungan kitang mag-move on. Naiinis kasi ako sa mga lalaking manloloko na yan. Dapat tayong mga babae, minamahal at hindi sinasaktan. Napangiti siya sa sinabi ni Patricia. Mukhang ang mga hugot nito. Hindi naman niya alam kung naglolo ko nga si Lennon sa kanya. Pero wala na siyang pakialam doon. Ang gusto niya ay makamove on agad-agad. Mabuti na lang at dito siya napadpad sa parlor ni Patricia kahit papano'y nalibang siya. Hindi niya napansin na tapos na ito sa buhok niya. Oh, pak! Sino ka dyan, madam? Para ka ng si Kylie Jenner sa bobcat style mo. At gumanda ka lalo sa blonde hair mo. Ay, clap, clap, clap! Kinikilig na sabi ni Patricia. Parang nakagawa ito ng obra maestra sa katauhan niya. Sinipat niya ang sarili sa salamin na amaze siya sa ginawa ni Patricia sa buhok niya. Napakaganda niya. Hindi niya kagad nakilalang sarili. Mukhang hindi siya. Napangiti siya sa sarili. Thank you ha, dahil dyan malaki ang tip mo sa akin. No need na madam, makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Oo, I insist. Saka magsha-shopping pa tayo, hindi ba? Ay talaga ba? Tototohanin ba naman? Oo naman, ano bang akala mo sa akin? Poor? Tara, shopping tayo. From now on, friend na tayo. Nakangiting sabi niya. Ay pak, may kaibigan na akong alta sosyal. Tara na madam at kating-katinang pa ako maglibot sa mall. Puro na lang kasi ako work. No play. Bayaran ko na lang ang buong kita ng parlor mo for today. Total naman ikukunin ko ang serbisyo mo. Serbisyo ba yun? Pleasure yun sa akin, madam. Binilin mo na ni Patricia sa mga tauhan ng parlor saka sila umalis ni Cindy para maglibot sa mall. Madam, ito maganda sa'yo. Bagay ka dyan. Luwa ang mata ng mga lalaki dyan. Inabot nito sa kanya ang black blouse na v-neck. Masyadong mababa ang pagka-v-neck noon. Alam niyang luluwang mga dibdib niya kapag sinuot niya yon. Ayaw ko niyan. Hindi bagay sa akin yan. Trust me. Pumasok ka doon sa fitting room at itry mo. Dali! Nag-alangan man ay sinunod niya pa din si Patricia. Ang ganda nga, bagay sa kulay niya at bagong buhok niya. Mababa man ang pagka-v-neck ay hindi naman bastusin tingnan. Madam, ano na? Labas ka dito. Patingin! Paglabas niya ay lumuwa ang mata ni Patricia sa paghanga. Ay, pak na pak, madam. Na-emphasize ang malalaki mong boobs dyan. Bili ka pa ng ibang kulay na ganyan.
Bagay sa yung mga ganyang damitan. Sinunod niya naman ang bakla. Binili niya lahat ng color na available ng ganung damit. Natutuwa siya sa sarili. Bumili din sila ng iba pang style ng damit. Madami-daming damit ang kailangan niya sa pag-total makeover niya. Bumili din sila ng mga shorts na maiksi at fitting pants. Mas maganda daw yon para makitang hubog ng katawan niya. Bumili din sila ng mga pang-opisina niyang damit pero yung chic design at hindi yung boring na traditional na pang-office dress. Tuwang-tuwa siya sa sarili niya. Ini-imagine ang reaksyon ng mga tao kapag nakita siya sa new look niya. Madam, ang dami mo namang pinamili. Nagpapanik buying ka ba? Masaya lang ako ngayon. Pili ka din ang gusto mo. Ako magbabayad. Talaga ba, madam? Naku, nakakahiya na yan. Binayaran mo na nga ang oras ko sa parlor eh. Baka sabihin mo abusado na ako niyan. Hindi ba nga rich kid ako? I insist. Pili ka na, dali, bago pa magbagong isip ko. Natawa din ang bakla sa sinabi niya. Sa konting panahon nilang magkasama ay parang bakla na din siya kung magsalita. Hindi ako aayaw dyan. Saka na din ito namili ng mga damit. Mga palalaking damit ang mga binili nito. Ayaw daw nitong magsuot ng pangbabae kahit pa bakla ito. Next nating gagawin ay mag-gym tayo, okay? Para makahanap ako ng jowa at ikaw ay mag-firm naman ang katawan mo. Sambit nito sa kanya. Nag-gym pala to kaya maganda ang katawan ni bakla. Sige, bet ko yan. Excited na sagot niya. Bukas punta ka sa parlor after mall hours ha? Sa gabi na tayo mag-gym. Alam mo na, kailangan ko magtrabaho para sa ekonomiya. Sige, may work din naman ako sa umaga. Kaya sa gabi lang din ako pwede. Ayan, deal na. At last, may kasama na ako mag-gym na babae. Minsan kasi ayaw ko mag-gym mag-isa. Madaming babaeng umaaligid-aligid sa akin. Akala nila lalaki ako. Yaki! Pagkasama na kita, akalain nilang girlfriend kita. O diba? Prime! Pero wala namang lalapit sa'yo na boys. Sambit niya. Ako nang bahala sa boys. Basta wag lang ako lapitan ng mga higad na babae. Parang nandidiri pa nitong sabi. Napangiti siya sa plano ni Patricia. Dinamay pa siya. Pero okay lang yun sa kanya. Ang importante ay masaya siya at nakakatulong si Patricia sa pag-move on niya. Kahit papaano nakakalimutan niya si Lennon. Gabi na nang matapos silang mag-shopping. Nagpalitan sila ng phone number para pwede silang magtawagan anytime. Nagpaalam na siya kay Patricia ang uuwi, samantalang babalik pa raw ito sa parlor para mag-close ng shop. Pagsakay niya ng kotse ay chinek na muna niya ang cellphone. May 5 missed calls na galing kay Almaro. Hindi niya napansin yon dahil sa kasarapan niya sa pag-shopping kanina. Pinindot niya ang call button para tawagan ng kaibigan. Where are you, best friend? Nandito ako sa kondo mo. Sambit nito pagkasagot ng tawag niya. Nasa mall ako pero pauwi na. Wait for me. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Bakit ka umalis? Okay na ako. Na-bored kasi ako kaya lumabas ako sandali. Okay, sige. Huwag ka nang bumili ng food. May dala ko. Dalian mo na at gutom na ako. Okay, boss. Coming. Biro niya dito sa kapinatay ang phone at nag-drive. After 15 minutes ay nasa kondo na siya. Malapit lang naman ang mall sa kondo niya. May sariling susi si Almaro sa kondo niya. Binigyan niya ito para sakaling wala siya ay matingnan-tingnan nito ang kondo niya. Hindi na siya kumatok sa pinto. Ginamit niya ang susi niya para makapasok ng unit niya. Wow, who are you? Tanong nito sa kanya. Nagulat siya sa tanong ng kaibigan. Hoy, bakit? Shit, is that you, Cindy? Sino ba sa akala mo? Nakalimutan niya na short hair at blonde na pala siya ngayon. Kaya baka hindi kaagad siya nakilala nito sa unang tingin. Ang ganda mo, best friend. Hindi kita nakilala agad. Anong nakain at nagpaganya ka ng buhok? Wala lang. I'm just bored to my old self. Wala ka namang sigurong heartache, hindi ba? Hi, bakit pa kapag nagpapagupit, broken-hearted agad? Galit-galitan niyang sagot para wala nang madaming tanong. Baka mapapakwento na naman siya dito. Nagtatanong lang galit agad. Maganda sana, suplada nga lang. Sambit ni Almaro. Anong dala mong foods? Gutom na ako Eto, pizza. Pangusong tinuro ni Almarong pizza sa lamesa. Kinuha niya at binuksan yon. Habang kumakain hindi niya napansin na nag-selfie pala to habang nasa likod siya na kumakain. Pinost nito sa F na may caption. Ang ganda ng best friend ko.
Tatawa-tawa lang ito habang nakatingin sa cellphone. Maya-maya pa'y maingay ng cellphone nito sa dami ng notification. Wah, trending ka Cindy. Anong trending? Tanong ko sa kanya habang humunguya ng pizza. Check mo yung FB mo. Pagtingin ko'y nakita ko kaagad ang picture na pinost ni Almaro na nakatag sa kanya. Ulol ka, bakit mo ako pinost? Nagandahan ako sa'yo saka wala namang masama. Wala ka naman sigurong pinagtataguan Tumahimik siya. As much as possible ayon sana niyang makita siya ni Lennon kahit sa F man lang. Magkaibigan si Almaro at Lennon kaya hindi pwedeng hindi to makita ang post ng lalaki. Tingnan mo ang daming comment sina Kevin at Juliana nag-comment na din. Ang ganda mo daw, para ka daw si Kylie Jenner. Sabi sa'yo best friend Tuwang-tuwa ito sa sariling post. Busy pa sa kaka-reply sa mga nagko-comment sa post nito. Habang nag-scroll si Almaro biglang nag-ring ang phone nito. O bakit tumatawag si Lennon sa akin? Bakit hindi sa'yo? Tanong nito sa kanya habang hindi pa sinasagot ang telepono. May naaamoy ata ako best friend. Kapag tinanong ka kung nasan ako, sabihin mo wala ka na dito sa kondo. Sabihin mo hindi tayo magkasama. Natatarantang sabi niya kay Almaro. Pero promise, sasabihin mo sa akin mamayang totoo? Oo na, basta sabihin mo hindi tayo magkasama ngayon. Tumango ito saka pinindot ang answer button. Hello Lennon! Yes, kanina magkasama kami. Pumunta ako ng kondo niya. Bakit? Gusto mo siya makausap? Wala siya Bakit hindi mo siya tawagan? Hindi mo makontak. Parang tanga lang na inuulit ang sinasabi ni Lennon para maintindihan niya kung anong pinag-uusapan nilang dalawa. Bakit kasi hindi na lang ito nag-speakerphone para naririnig niya? Okay, sige. Sabihin ko na lang na tumawag ka. Okay, sige, bye. Saka na pinatay ang cellphone. Tinignan na muna siya ni Almaro ng mata intim. Now tell me what happened.